Alam mo ba anak, may kwento tungkol sa isang gamo-gamo at isang apoy. Ang gamo-gamo, kahit alam niya mapapahamak siya, lumapit pa rin siya sa apoy dahil humahanga siya sa liwanag nito. Bakit po siya lalapit kung mapapahamak lang siya? Ganyan din ang ating mga bayani anak. Kahit alam nilang mahirap ang kanilang laban, hindi sila tumitigil sa pagkamit ng liwanag ng karunungan para sa lahat. Sino po sila, Nay? Basta, makikilala mo rin sila anak. Ang mahalaga, matuto kang humanga at magsikap tulad nila. Pepe, anak, linisin mo na yung kwarto mo, ang kalat na niyan. Sige po, Nay. Alat. Uy, Rizal, saan to galing? Nasaan ako? Anong lugar to? Si Rizal ba ito? Teka, si Rizal nga. Napakagaling talaga ni Jose Rizal. Isa siyang bayani. Pepe, naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ng kwento ng gamo-gamo? Dapat ay lumayo siya sa apoy nang hindi nabuwis ang buhay niya. Ang tunay si Rizal. Ang bayaning buong pusong lumaban para sa bayan. Consumatum est! Sino ang nag-joke sa'yo upang tumakbo? Si Rizal ay naniniwala na ang edukasyon ay susi sa pag-unlad ng bansa. Kaya't maraming paaralan at institusyon ang naitayo upang magbigay ng kalidad na edukasyon sa mga Pilipino. Nais kong lalong mabigyang importansya ang pagkakaroon ng pantay-pantay na karapatan at boses mula sa eskwelahan, mga kasarian at lalong-lalo na pagdating sa trabaho. Ang pantay na pakikitungo ng bawat isa sa atin ay isang malaking bagay upang mas maging maayos ang ating bansa. Ang bawat bata ay nararapat magkaroon ng patas na pagkakataon na matuto at magtagumpay. Dahil sa impluwensya ni Dr. Jose Rizal ay patuloy na nagiging gabay sa pagbibigay ng edukasyon na naglalayong maghubog ng mga makabayan at responsableng mamamayan. Ang mga aral mula sa mga akda ni Rizal ay nagbigay inspirasyon sa akin upang magsikap at magtagumpay sa aking advokasya na alam kong magresulta sa isang mas progresibong lipunan na puno ng mga produktibong individual. Para sa akin, talagang karapat-dapat na maupo muli siya sa pwesto. Dahil sa kanya, ang hangarin kong makapag-aral ay natupad. Sa pagkakaroon ng trabaho para sa mga estudyante, oportunidad ay binuksan niya, lalong-lalo na sa aming mga naghahangad ng hanap buhay kasabay ng pag-aaral. Tiyak kong sa pag-upo niyang muli ay mas malayo pa ang mararating ng mga kabataan ngayon kagaya ko. Isa ako sa mga kabataang naghahangad na mapakinggan at maipaglaban. Dahil sa termino niya, mas pinaya kong maging malaya sa pagpapahayag ng aking sarili. Sa bawat salitang ibinigkas at sulat na inilathala niya, mas nayakap ko ang karapatan ko at ang aking pagiging Pilipino. Doon pa man, bago siya unang tumakbo, pinapakita niya na ang pagmamahal niya sa bansa natin. Hindi lang siya sa gawa, kundi ninais niya rin magbigay ng tamang impormasyon sa mga nangyayari sa bansa natin. Talamak na kasi sa social media at kahit saan pang mga lugar ang mga fake news. Siya ang naging kasangga namin upang matuklasan ang tiyak na katotohanan. Si Pepe, tropa ko yan. Handa kang damayan at tulungan sa mga panahong ikaw ay nangangailangan. Pinakita niya sa akin na meron akong kakayahan na pwede akong tumayo at magsalita, na hindi kinakailangan ng dahas upang makamit ang nais kong mapagtagumpayan. Kaya ang presidente ko, si Pepe!